Kumusta? Naisip mo na ba minsan na yung mismong akala mong nagtutulak sa team mo pasulong, yun din pala yung parang pumipigil? Oo, nangyayari talaga yan. Kasi di ba madalas yung mga leader na parang ang linaw-linaw ng vision, sila pa yung nagiging, bottleneck. Tama. Yun nga. Parang nasasakal yung creativity eh. Sangnalan ng pag-aalaga raw o kaya napagkakamalang malasakit yung sobrang kontrol. Totoo yan. Minsan hindi sinasadya pero yun ang epekto. Kaya nga sa ating pagsisidlik ngayon, titingnan natin tong isang mahalagang konsepto galing sa mga material mo. Itong pamumunong apostoliko or apostolic leadership. Ang mission natin, alamin kung paano ba mamuno na nagpapalago, hindi yung parang nakakasakal. Sige, umpisaan natin. Based sa mga source mo, ano ba talaga itong pamumunong apostoliko? Okay, so yung salitang Griego na apostolos, ang ibig sabihin niyan ay isang isinugo. Okay. Kaya bale ang apostolic leadership. Sa esensya, hindi lang yan tungkol sa posisyon, halimbawa sa simbahan o kahit sa kumpanya. Hindi lang title? Hindi lang title. Ito ay missional, may misyon, isinugo ka na may authority, pero hindi para i-centralize yung control sa'yo. Ang purpose talaga is mag-establish, mag-empower, at ultimately, mag-release ng iba para kumilos din. Mag-release. Okay. Parang si Jesus o si Pablo, di ba? Nagtatanim sila pero hindi nila micromanage bawat detalye. Ang goal kasi pagpaparami, multiplication. Hindi lang yung basta i-maintain yung status quo. Pagpaparami. Dito nagiging interesting eh. Yung concept ng pag-aalaga ng hindi nakakasakal. Kasi parang ang hirap nun ibalanse minsan, no? Mula sa mga binasa mo, paano ba usually nangyayari yung pagsakal na yan, kahit good yung intention? Madalas kasi maganda yung simula, gusto mong alagaan, pero nauuwi sa tinatawag na control trap. Control trap, okay. Akala kasi ng leader, nag-aalaga sila pag masyado silang nag-micromanage. O kaya ang daming structure, ang daming rules. Yung sobrang proseso. Oo, o kaya lahat ng desisyon, kahit maliliit, kailangan dumaan muna sa kanya. Ang resulta, nawawala yung initiative ng mga tao, bumagal yung decision making. Kus yung talent parang natatago lang, di ba? Exactly, nasusupil yung talent. Samantalang yung tunay na pag-aalaga, yung shepherding gaya ng model ni Jesus, yung pagiging mabuting pastol, ang ginagawa niya, ginagabayan niya palabas sa masaganang pastulan, hindi yung kinukulong sa bakod. Malinaw yung danger ng pagsakal. So, kung ganun, ano yung alternatibo? Paano maging leader na may direksyon pero hindi dominante? Yung hindi nakakasikil? Dito na ngayon, papasok yung idea ng pagiging graciously firm o sa Tagalog siguro, mabiyaya pero matatag. Graciously firm. Okay, parang balance. Oo, yun yung keyword, balance. Hindi sobrang higpit na nasasakal na yung tao, pero hindi rin naman sobrang luwag na parang, wala nang direksyon, wala nang accountability. Paano yun? May paninindigan pa rin sa truth, sa mission, pero puno ng grace ng pag-unawa sa mga tao. At naka-anchor to sa tatlong bagay, bale. Una, tinatawag na secure identity, ligtas na pagkakakilanlan. Secure identity. Ano ibig sabihin nun sa practice? Ibig sabihin, hindi mo kailangan mag-control ng sobra kung yung sense of self mo, yung identity mo, galing sa Diyos, hindi lang sa posisyon mo. Okay. Kasi kung sa position lang galing, parang takot kang mawala yon. Kaya kukontrolin mo lahat. Tama. Yun yung point. So pag secure ka, mas madali kang magtiwala, mag-release. Okay, gets ko. Ano yung pangalawa? Pangalawa, directive vision. Direksyong may malinaw na pananaw. Malinaw yung pupuntahan, pero hindi mo ito ipinipilit sa paraang autochtonic. Inaanyayahan mo yung iba na makibahagi. So, collaborative pa rin kahit may clear direction? Oo, collaborative, hindi imposition. Tapos, pangatlo, grace-filled authority. Autoridad na puno ng biyaya. Ito maganda.
otoridad na may grace. Ito yung authority na ginagamit mo hindi para manikil o mag-down ng tao, kundi para mag-angat, magpagaling, magpalakas. Isipin mo ulit si Jesus. Naghugas siya ng paa ng disciples niya. Pinakamataas na authority pero nagsisilbi. Yun yung model. Wow! Ang powerful nun. So, sa practical na paraan, sa araw-araw, ano itsura niyan? Paano maisasabuhay? Halimbawa, imbes na puro command, puro utos. Mag-coach ka. Oo, mas mag-coach ka, magtanong ka, guide questions. Imbes na magtayo ka ng napakaraming bakod ng mga pulisiya, bumuo ka ng framework. Isang balangkas na ang pundasyon, yung shared values ninyo. Shared values. Okay. Mas flexible pero may guide pa rin. Tama. Tapos ito crucial, magtiwala kang mag-release ng tao para mamuno din. Kahit hindi pa sila quote-unquote perfect. Gaya ni Jesus sa mga alagad niya, di ba? Binigyan niya ng gawain kahit marami pa silang kakulangan. Oo nga. May tiwala. May tiwala. Kasi ang sukatan ng success dito, hindi lang yung natapos na task eh. Ang mas mahalaga, sino yung mga nahubog? Sino yung lumago? Sino yung naparami? Dahil sa leadership mo. Grabe, ang laki ng shift sa perspective. So, para i-wrap up natin, ano yung pinaka-takeaway dito para sa'yo? Itong pamumunong apostoliko na hindi nakakasakal, umiikot pala talaga sa pagtitiwala. Oo, tiwala. Pagpapalaya. Pagpapalaya, releasing others. At pagpaparami. Multiplication. Hindi lang managing tasks, kundi building people talaga. Yon mismo, paghubog ng tao. Kaya, para sa'yo na nakikinig ngayon, pag-isipan mo sandali. Saan kayang area ako masyadong nagkokontrol? Paano ko pa kaya mas mapapalago yung mga taong nasa ilalim ko gamit yung pagiging graciously firm? At ito, isang huling thought lang para sa'yo. Sa logic kasi ng kaharian ng Diyos, madalas, yung akala nating weakness, yung pagbibitaw, pag-let go sa control, yun pala yung pinaka-makapangyarihang paraan para lalong magpatatag at magpalago ng isang bagay. Pagbibitaw para lumago. Oo. Kaya ang tanong siguro, ano yung isang bagay, isang area na kailangan mong bitawan o ipagkatiwala ngayon para tunay na yumabong yung pinamumunuan mo?